Hello mga kametal, isang magandang araw po sa inyong lahat. So, kamusta po kayo mga kametal? Araw ng Biyernes ngayon at medyo relax tayo ngayon, wala tayong trabaho. So, pasensya na mga kametal at medyo natatagalan tayo sa pag-upload ng ating mga videos dahil nung nakarang mga linggo ay medyo busy po talaga tayo dahil marami po tayong ginagawa. So, ngayon nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang makapagbahagi na naman tayo ng dagdag kalaman at ideas. So ngayon mga kametal, marahil ay naghahanap ka ng idea kung paano gumawa ng roof plan ng inyong bahay. Kaya napadpad ka dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa iyo mga kametal. So mga kametal, ang ating pag-usapan ngayon ay kung paano nga ba tayo gumawa ng ating roof plan. Nung mga nakaraang videos natin ay gumawa tayo ng mga estimate ng ating mga roofing, kung paano gumawa ng roof framing, at pag-estimate ng ating mga roofing gaya ng ating mga long span na rib type. So ngayon naman mga kametal ay gagawa tayo ng roof plan kung paano natin gagawin yung ating roof plan. Kasi meron tayong isang kaibigan na nagpagawa siya ng bahay tapos hindi na siya nagpapagawa pa ng plano. So, bali siya na yung gumawa ng plano niya tapos binigay niya lang doon sa kanyang mason niya at saka yung sa carpenter yung mga experience na yung pinagkukuha niya na mga trabador. Tapos ngayon, nung natayo na niya ang kanyang bahay, doon na siya sa kanyang roofing. Ngayon, medyo nalilito siya sa kanyang roofing kung paano niya sisimulan yung plano ng kanyang roofing. Kaya nagtanong siya sa akin, marunong ba daw ako sa plano ng roofing. O sabi ko, tingnan ko muna yung roof plan mo, baka kaya ko yung gawin. Kasi hindi naman po tayo engineer mga kametal. Kaya natin yung mga kakayahan ng mga engineer. So kung ano lang yung kaya natin, yun lang yung ating maitutulong sa ating mga kaibigan at sa mga manunood sa atin. Okay? So ito yung roof plan na binigay niya sa akin mga kametal yan. So medyo na-challenge din ako sa roof plan na ito. Kasi marami siyang mga corner mga kametal. So yan, corners niya. Yan. Kasi yung mga roof plan na ginagawa ko dati, yung pa-square lang at napakadali lang gawin. Pero kahit yung naka-L lang, madali rin yung gawin. So sa mga ganito mga kametal, yan, medyo malaki yung floor plan niya. Yan, 13 meters. Yan, so ipapakita ko sa inyo mga kametal ng klaro. Ito yung kanyang floor plan mga kametal. Yan. Ito yung binigay sa akin niya na drawing, mga sukat ng kanyang floor plan. Yan, dito 13 meters yan. Dito 5 meters, yan 3 meters, 3 meters, yan 3 meters. At 5 meters naman, dito 3 meters. Yan, pagdating dito pababa, 5 meters. So bali dito naman, ito yung kanyang bali terrace niya. At dito yung kanyang entrance, yan 4 meters din. Okay? So dito sa kanyang mga partition niya, nandito na yung mga kwarto niya. Hindi ko alam kung ilang kwarto ito. Ito lang yung binigay niya sa akin na drawing at mga sukat. So yan. I-transfer natin siya mga kametal sa papel, sa coupon band para klaro at gamitan natin siya ng scale. At gagamit tayo ng eskwala para yung ating pag-drawing natin dito, naka-scale siya, double purpose na siya. Meron na siyang roof plan, roof framing, at saka yung ating madali na natin siyang i-estimate. Okay, so yan yung ating gagawin ngayon. Okay, so ito yung roof plan niya mga kametal. Okay, so siyempre bago natin simulan mga kametal, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like nyo na rin at i-click yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos na i-upload. Okay, let's go mga kametal, simulan na natin. Okay, so ito na mga kametal, yung ating gagawan ng roof plan. So ganitong mga roof plan mga kametal ay medyo nakakalito pagka hindi mo pa na-experience yung gumawa ng
roofing. May nagawa na akong ganito pero hindi masyadong maraming corners. Okay, so yung ginawa ko dati, kung square lang yan mga kametal, yan. Madali lang natin gawa ng roof plan ito. Kasi itong binigay niya sa akin is 4 agwas yung roofing nito. Okay? So pagka ganitong square lang, kukuhanin lang natin yung sukat nito. Halimbawa, ito ay 6 meters. Hahatiin lang natin yan. 3 meters dito, 3 meters din dito. Yan. Pagdating dito naman, kukuha din tayo ng 3 meters dito. Tapos kukuha na natin ng ganyan yan. Tapos 3 meters din yan. Pwede na tayong kuminikta dyan. Yan na yung ating 4 agwas. Pagdating dito, ganun din. Yan. 3 meters dito, 3 meters din dito. Yan. So napakadali lang natin kuhanan ng 4 agwas. At madali nating magawa yung kanyang plano ng kanyang roofing. Okay? So mayroon ding ginawa ko na ganyan. Bali naka-L siya mga kametal. Yan. So 4 agwas din yung ginawa natin doon na ganitong plano. So ginawa natin, kinuha din natin yung span niya dito. Tapos sinati natin. Yan. Kinuha natin yung kanyang 3 meters din dito pataas. Yan. Tapos pagdating dito, kinuha natin yung kanyang square. Yung malaking square. Yan. Kinuha din natin yung yung kalahati nito. Pinasa natin diyan. Yan. So yan na yung kanyang main ridge. Pagdating dito, kinuha din natin yung kanyang span. Hinati din natin. Pagdating dito, ganun din. Tapos kuminikta tayo diyan. Ginawa natin dito yan. So ganyan yung paggawa ng ating roof plan. Yan. Bali ganyan na yung forma niya. Okay. So ito yung slope niya papunta dito. Ito naman dito. Yan. Yan. Balikan niya na yung forma niya. Okay, so madali lang siyang gawin mga kametal. So pagdating dito, ito yung gagawin natin. Marami siyang mga corners. Bali ito yung kanyang terrace dito. Ito yung kanyang bali entrance dito. Okay, so para mas maganda at maintindihan ng ating mga tagapanood, i-drawing natin siya sa papel or sa isang coupon band. O dito natin siya i-transfer para mas klaro. Kasi i-scale natin ito mga kametal para mas madali nating ma-estimate din yung kanyang mga materials na gagamitin. So ngayon, roof plan muna yung ating gagawin. Okay? So i-transfer natin dito. I-draw ko muna dito. Tapos kuhanin natin yung kanyang mga sukat. Yung ating gagamitin sa paggawa ng roof plan mga kametal, ito lang. Itong 45 degree at saka itong roller na ito. Yan. 45 degree ito ay 30-60 yata itong ating angle dito. So mas maganda sana kung meron tayong malaki na ganito. Pero wala tayong malaki. Ito lang yung gagamitin natin maliit at saka itong roller. Kasi i-scale natin ito mga kametal. Okay, mas madali kasi pagka gagamit tayo nito at kailangan kwalado yung ating roof plan. Okay? Gagamit lang tayo ng lapis. So dito sa ating scale mga kametal, gagamit tayo ng 1:100. So mayroon tayong video nito kung paano gumamit ng scale measurement dito sa ating roller. So panoorin nyo lang yan at pagkatapos ng ating video, maglalagay na lang ako ng link sa ating description box.
ito na yung ating sukat dito. Yan, 13 meters. Yan, dito naman ay 5 meters, 3 meters. Yan, 3. Dating dito is 5 meters. Dito naman ay 3 meters. Ito ay 3 meters to. Dating naman dito sa baba, 5 meters. Ito naman ay 4 meters. Dito naman ay 3 meters. Ito. At 4 meters. So yan na yung sukat ng kanyang floor plan. Okay? Na gagawa natin ng roof plan. Hindi pa natin nakuhanan ng para sa kanyang gutter yung pasobra niya. So kuha naman natin ng bali 0.8. Okay? So para diretso na natin siyang masukat. Okay, so kuha naman natin siyang 0.8. Okay, so mga kapital, nakuhanan na natin itong 0.8 na ito yung ating ceiling edge natin. Na dito natin ilalagay sa gilid yung ating gutter. Bali ito yung ating beam. Dito natin ipapatong yung ating mga rafters. Okay? So unang paraan, hanapin natin yung kanyang pinakamalaking square mga kamital. So ito yung ating pinakamalaking square dito. Kukuhanin lang natin yung kanyang gitna. Ito ay 8 meters ito. So dito yung gitna natin. Yan, kuha din tayo ng 4 meters dito. Yan na yung ating gitna. Okay? Para madali nating makuha yung kanyang pinaka main range niya. Okay? So sa pangalawang pamamaraan mga kamital, ito ang mas madali. Kuhanin natin yung 45 ng bawat corners niya. Ito, 45. Kuhanin natin yung 45 na yan. Dito. Okay, sa pagkuha ng 45, ganito lang. Halimbawa, ito yung ating 45 dito. Kuhanin natin yung kanyang unang 45. Kailangan gumamit tayo ng eskwala mga kamital para mas maganda yung ating paggawa ng ating roof plan. Okay? Kailangan naka-scale. Double purpose na yung ating pag-drawing. Makuha na natin yung roof plan. Makuha na natin yung roof framing plan. At ma-estimate na rin natin yung kanyang mga materyales. So, yan ang kagandahan pagka gagamit tayo ng scale mga kamital. Yan. Medyo mabusisi nga lang siya gawin mga kamital, pero ito yung pinakamabisang paraan mga kamital para mas madali mo siyang ma-estimate. Yan. Kunin mo lang yung bawat corner na niya na 45. Kailangan meron kayong ganito mga kamital na 45 na roller para mas mabilis ninyong kuha yung kanyang 45 degree. Okay, so dito naman tapos dito so yan ulit ito, diretso na natin to. Diretso na sa kanyang ceiling edge niya. Tapos dito naman kunin din natin yung 45 niya. So yan ang mga kamital, nakuha na natin yung mga 45 degree niya. So ngayon yung mga sobra-sobra, kuhanin lang natin yun. Ito na yung intersection niya. Dito nag-meet yung itong dalawa na ito. Ito naman. Diretso lang natin to. Nag-meet natin itong dalawang tapos ito diretso natin
Tapos ito mga kametal, diretso lang natin to. Okay. Iris muna natin to mga kametal. So dito, itong sentro na ito, sentrohin natin to mga kametal. Ito, sentrohin natin tong kunin natin yung eskwala nito. Yan, nakasentro yan. Ito yung sentro niya. Tapos ito, dito natin siya i-connect. Yan, bali naka 90 degree yan siya mga kametal yan. 90 degree. Yan. Yan. So ito na yung dito sa kabila. Pag straight nyo ng ganyan, dito mag-intersect siya. Pag 45 nyo dyan, naka 90 naman kayo dito. Yan. Yan. Yan na yung kanyang straight. Ito na yung ating main range natin. Bali, itong sentro na ito sa 4 meters. Yan. Sukat din tayo ng 4 meters dito. Yan. 4 meters. So yan yung 4 meters niya. Naka-straight yan. Yan. Tapos ito, i-connect natin. Yan, connect natin to. Itong portion na ito. Yan, parehas lang yan dito. Pagdating dito, naka-square naman siya dito. Yan. So ito na yung ating yan. Okay, so parehas sila dito mga kametal. Yung ating dito naman $45 lang natin. Tumbok lang natin yung ating sa kabila naman na 45. Yan. Tapos ridge. Okay. So yan na mga kametal. Ito na yung ating roof plan. Ganito na yung makikita natin sa top view. Bali yung ating slope dito is naka ganyan yan. Parehas yan dito. Yan. Tapos ito naman pababa. Ito naman paganyan. Ito pababa, pababa naman to. Yan. Ito naman paganon. Okay. So dito naman pa-down naman siya papunta dito. Ito paganyan. Yan. Ito pa ganyan. Ito naman yan yung slope niya. So yan yung yan lang yung ating paggawa ng ating roof mga kametal. Okay, so kailangan lang natin kuhanin yung una, yung mga corners ng kanyang 45 degree mga kametal. Yan. Yan. Tapos ito, mga corners niya. Yan. Tingnan nyo kung saan siya nag-intersect. Doon sa unang pamamaraan natin, okay din yun. Kuhanin natin yung kalahati natin. Ito ay 8 meters to.
So dito yung ating kalahati. Tapos kuha din tayo ng 4 meters dyan. Tapos dyan natin i-connect. Yan. Bali ito yung ating uunahin na mamarkingan. Itong ating malaking square dito. Okay. Sa susunod nating video mga kametal, kasi masyadong mahaba na yung ating video, magkakaroon po tayo ng part 2 nito para sa pagkuha naman yung kanyang framing naman, kung paano natin ito i-framing. Okay, so mayroon tayong part 2 nito. Doon na natin ipapaliwanag kung paano natin gawa ng framing. Okay, so ganyan lang mga kametal, napakasimple lang. Kung medyo naguguluhan kayo mga kametal, ay gawa kayo ng mga, kahit gagawa lang muna kayo ng mga 6 na corners o 8 corners, at tapos papagpraktisan nyo, tapos sundan yung aking ginagawa, makukuha nyo rin yung kung paano gumawa ng roof plan. Okay, so sa 3D kasi hindi ako marunong gumamit ng AutoCAD, so dito na lang tayo sa drawing. Okay, so parehas lang din naman ang kalalabasan niya. Okay, so I hope mga kametal mayroon kayong nakukuhang aral dito sa ating video na ito. I hope masundan ninyo yung ating mga paliwanag. Yun lang mga kametal, at nagawa na natin yung roof plan ng ating isang kaibigan na nagre-request sa atin. So ito yung binigay sa akin na drawing. So ngayon naman ito na yung ating final na roof plan. Yan. So madali lang siyang gawin mga kametal, at kailangan lang natin ng practice kung medyo nalilito kayo, kasi ako ay bago ko ito natutunan ay nagpa-practice din ako kung paano siya gawin. Okay, so hindi naman siya madidiretso na makukuha natin. At least kung gusto nating matutunan ay kailangan nating dumaan sa mga pagsubok. Yan, pagpa-practice. Okay? So yun lang mga kametal. At maraming salamat po sa inyong pagpanonood. Kung baguhan pa lang kayo dito sa ating YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe, at i-like nyo na rin yung ating video, at i-share para makatulong din sa iba, at click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update po kayo sa ating mga susunod pang mga videos na upload. So maraming salamat mga kametal. Mabuhay po kayong lahat. God bless. So bye bye.